Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. It's February 1! Yay! Nakaraos tayo sa buwan ng January. Hallelujah, Jesus. Glory to God Almighty. Salamat, Lord Jesus. Salamat, Lord Jesus. Hallelujah. Woo. God is good all the time. All the time, God is good. Nakaraos tayo. Oh, hallelujah. God, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Woo, praise God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. You survive for the whole month of January. Glory to God. Alone. Thank you, Holy Spirit. For guiding us in every step of the way. Another month. To serve my King and Lord, Savior, Jesus. Ayan, mga ka-Team Jesus, nandito na ba kayo? Ano na naman? Panibagong buwan na naman. It's harvest time ng mga pagpapala ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Panibagong umaga na naman, mga ka-Team Jesus. Yay! It's new month of February. Hallelujah. Thank you, Lord. So, dito tayo sa John 3:16, ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. 1:3:16. Gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo. Kung sino man ang maniniwala sa kanya ay hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So,
Happy moments, praise the Lord Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord Jesus Christ. Every moment, thank the Lord Jesus Christ. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Yuhu! Thank you, Jesus. Panibagong buwan na naman. At tayo'y nakaraos sa buwan ng January. At dito sa Houston, sa Texas, ay wala ng freezing. Di na masyadong malamig at medyo malamig pa rin. Nasa 60s. Pero wala na siyang freezing. Yay! At unti-unti ko nang nilabas ang mga tanim para sila naman ay mamulaklak at maaring doon naman tayo sa labas ng bahay dito para mag-live, God willing. Yeah! So thank you Jesus sa kanyang kabutihan at tayo ay nakaraos. So, ayan Sharon, lagyan ko ng heart yung mga nag-comment doon Sharon. Para mabilang mo na yun siya. Kung sino-sino yung mga nag-comment doon siya, ibilang mo. Dahil panahon na naman ng anihan na naman ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa buwan ng January. Hallelujah. Thank you, Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Ayan. God is good all the time. Asan na yung... All the time, God is good. All the time. God is good all the time. Ayan. So, i-share natin ang ating live. Asa na ang iba? Magsimula na tayo mga ka-Team Jesus. Simulan na natin ang pagpupuri sa ating Panginoong Diyos Ama. Yahoo! Thank you Jesus sa kanyang kabutihan. Okidoki. So welcome dito sa ating live. Ngayon ay February 1, 2025. Saturday morning here in Houston, Texas. Saturday evening sa Philippines. Welcome, welcome sa ating joiners, Facebook viewers at YouTube viewers. Glory to God at tayo ay nakaraos sa unang buwan ng 2025. Hallelujah! Malusog ang ating mga katawan. Wala tayong mga sakit. Thank you, Jesus. Hallelujah! Kaya nararapat lamang na tayo ay magpuri sa Diyos at balikan mo ang January 1 to January 31. Meron ka na bang bunga? Meron ka na bang nadala sa kaharian ng Diyos? So, at least may isa ka man lang na nadala sa kaharian ng Diyos sa bawat buwan. So, sa bawat buwan, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, 12. So, 12 na kaluluwa, yan ang minimum. So, pag sinabing minimum, pinakamaliit na pwede nating madala. Pag sinabing maximum, ano yon, countless. So, yan dapat ang goal natin na mayroon tayong mapadala, no? Mayroon tayong maging bunga sa kaharian ng Diyos Ama. Okidoki. Tayo magpuri. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo.
Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Binibigay namin sa inyo, Panginoong Jesucristo, ang aming mga buhay. Here we are, Lord Jesus. Here we are, Lord. Send us, Lord Jesus, para sa iyong kapurihan. Kung ano man po ang nais mo sa aming mga buhay. Nandito kami upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay pasalamatan, upang ikaw ay itaas at kilalanin, ipakilala sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na buhay. Walang imposible sa inyo. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat. Oh, hallelujah, Jesus. Glory to your name. Glory, glory to your name alone. King of kings and Lord of lords. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Panginoon sa Kristo. We love you. Thank you. At kami ay nakaraos sa buong buwan ng January. Ang aming mga pamilya ay ligtas sa anumang kapahamakan, sa anumang mga sakuna. Lord Jesus, salamat po. Holy Spirit, maraming salamat sa iyong paggabay. Billions of angels of the Lord, thank you, thank you, thank you
Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you sa pag-iingat mo sa aming mga pamilya, maging sa amin, sa aming mga katawan. Ligtas kami sa anumang kapahamakan, anuman ang mga pagsubok na dumaan sa amin sa month of January, aming napagtagumpayan. Hallelujah! Sapagkat ikaw ang aming Diyos. We can do all things through Christ who strengthens us. Hallelujah! Woo! Jesus! King of Kings and Lord of Lords, maraming salamat po. Oh, hallelujah! You are good at all times. To you be all the glory and honor, Father God. In the name of Jesus, salamat po. We are victorious because our God is victorious. Woo! Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Tayo ay nakalagpas. Kami po ay nakalagpas sa unang buwan ng 2025. To you be all the glory and honor, Father God. Oh, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong paggabay sa amin, sa bawat isa. Ngayon ay panibagong buwan, February, na kami ay makapagsilbi ulit sa iyo, aming Diyos. Here we are. Send us. Gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kaawaan. Hallelujah! Maraming salamat po, Diyos Ama, at isa kami sa iyong pinili sa kabila ng aming pagiging suwail. Hindi kami karapat-dapat, subalit dahil sa iyong kaawaan, kami ay iyong itinuring na iyong mga anak. At maaari ka naming tawaging Ama, our Abba Father. Oh, hallelujah! Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, thank you. We welcome the Holy Spirit in our midst today. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Ikaw ang Diyos na aming kinikilala at walang iba. Mangusap po kayo sa amin ngayon. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kaawaan ng Diyos Ama, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagmamahal na walang hanggan. Oh, hallelujah! Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At Holy Spirit, mangusap ka sa amin, kagaya ng pangungusap mo sa amin noong nakaraang araw. Oh, hallelujah! To you be all the good honor, Father God. In Jesus' name, Amen! Yeho! So, ang January 31, mga ka-Team Jesus, ay mabigat ang kautusan na inata sa atin ng Diyos Ama, ang pagiging totoong Kristiyano, ang pamumuhay natin ayon sa salita ng ating Panginoong Jesucristo na sinasabing, as much as possible, let us be do good to others. So magiging mabuting tao tayo. Anong sabi dito sa salita ng Diyos? Ngayon ay February 1, anniversary, 10th anniversary ng DNG. Yahoo! At 10 years na rin si Tita Vets na nagtrabaho sa DNG. Glory to God Almighty. Hallelujah! Salamat sa Diyos. Nakaraos po ang iyong company, DNG Rehab. So, bilang recap sa ating pinag-usapan o sa mensahe ng Holy Spirit kahapon, January 31 yun. So, meron tayong January 1 to 31, natuto tayo sa salita ng Diyos araw-araw, maliban sa linggo. At doon ay ibinuhos niya yung mensahe na kung paano tayo dapat mamuhay bilang mga Kristiyano. Ayan. So kayo, kung gusto nyong matuto at gusto nyo ring at the same time ay ma-reward ng Diyos ang inyong pag-join, huwag kayong maging late. Dapat ay sa umpisa pa lang ay mag-umpisa na tayo sa pamamagitan ng pagpupuri. Kasi anong sabi ng Diyos? When praises go up, blessings come down. O paano ano ng blessing makukuha ninyo kung kayo ay pumapasok sa ating live sa kalagitnaan na, di wala na kasi hindi nyo naumpisahan ang pagpupuri sa Diyos. So, ganun dapat ang gawin natin, no? Matuto tayo sa salita ng Diyos, magpuri tayo sa salita ng Diyos. At the same time, the Lord will going to reward us in His perfect time. Okay, so dito tayo, pamumuhay bilang Kristiyano. So, alam na natin. So, we have to present our body holy, sanctified, no? Placing in the eyes of the Lord. This is our true worship. Ang tunay na pagsamba ay ang pag-present sa ating katawan na malinis, holy, pleasing, kaigay-gaya sa harap ng Diyos. Na ibig sabihin kung mayroon tayong mga itinago diyang mga addiction, itinago dyan na mga tayo-tayo lang nakakaalam at ang Diyos isuko natin yun sa Kanya nang sa ganoon ay tayo ay Kanyang kaawaan at ma-present natin, maihandog natin ang ating mga sarili, ang ating mga katawan na kalugod-lugod sa Kanyang harap. Okay? So yan mga ka-Team Jesus. So, huwag natin kalimutan kung ano man ang ating katawagan. Ang sabi dito, gawin ninyo nang may galak sa puso na wala kayong ibang inaasahang kapalit. So, ang kagalakan sa puso ay hindi yan na ibibigay ng mundo, ng mga praises ng tao, kundi ang kagalakan sa puso ay naibibigay lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ayan ang fruit of the Spirit. Kaya bawat araw, we welcome the fruit of the Spirit. Hindi yan New Year's resolution, kundi yan ang galaw ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Oh, hallelujah! Praise the Lord. Huwag kalimutan, ang Romans 12, yan ay ang mga dapat nating alituntunin, mga alituntunin, no? And ano sabi doon sa Romans 12, verse 21?
Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. So, talunin natin ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Oh, hallelujah! Praise the Lord. So, from January 1 to January 31, Romans 1 to Romans 12, tayo mga ka-Team Jesus, ay magkaroon ulit tayo ng laro! Para sa buwan ng February naman yan, laro naman tayo. Ito naman ay ang mga Bible verses naman ang ating gagawin. Yung mga Bible verses ang ating gagawin, mga ka-Team Jesus. So, maglaro tayo. Doon tayo maglaro sa YouTube. Sa YouTube tayo maglaro, pero isama natin ang Facebook. Ayan. So, mayroon tayong gagawin. God willing, no? Sa Saturday morning. Yan ay February, ano ang Saturday morning? February 7? Ngayon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. February 8, the Lord willing. Yahoo! So, alamin na natin dyan ang inyong mga pagpapala para sa ganoon ay atin nang hingin sa Panginoon ang provision at maibigay na, no? God willing, siya ang mag-provide. Okay, dito na tayo sa Romans 13. Sa Romans 13 na tayo, mga ka-Team Jesus. Okay? Romans 13. 1, 2, maikli lang ito. 1, 2, 6. 1 to 6. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan. 1 to 6. Gawin natin 1 to 14. Ayan. Maikli ang Romans 13. So, gawin natin tong isang usapan lang. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan at tungkulin sa isa't isa. So, napag-usapan natin yung tungkol sa pag-pray, pagdasal, pag-intercede sa ating bansa. Kami, we are interceding the Philippines, we are interceding for the Philippines, we are interceding for America and for the whole world. So, bilang mga Kristiyano, obligasyon natin na ipagdasal ang ating bansa, ang namumuno sa ating bansa, sapagkat sa pamamagitan, sino sa palagay ninyo ang magdasal para sa mga ito? Ang magdasal ba ay yung mga walang alam sa salita ng Diyos? No. Tayong mga Kristiyano ang dapat na nakakaalam, no? Ang dapat na unang gagawa upang makita nila ang pagkakaiba. So tayo ay nasa Romans 13 verses 1 to 14. Ayan, 1 to 14, no? Sa Romans 13, 1 to 14. Okay, dito tayo sa 1. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan. 13:1. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos. Amen. Kaya magpasakop ang bawat isa. At siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. O say, kautosan to ng Diyos. Sa makatuwid, yung mga nandiyan kayo dyan, na palagi kayong nagkikritik sa pamamahala ng ating gobyerno dyan, kay President Marcos, kay sino pa man dyan, mga senador. Nagkasala na tayo sa harap ng Diyos kasi ito, nandito yan sa Romans 13 verse 1. Verse 1 pa lang, rebuke Israel na tayo nito. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. 2, verse 2. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Yung mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban din sa itinalaga ng Diyos. At dahil dito, parurusahan niya sila.
Ayan na naman. 3. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. 4. Sapagkat ang mga namumuno sa bayan ay mga lingkod ng Diyos para sa ating ikabubuti. Pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya, verse 5, kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin. 6. Iyan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis. Sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. 7. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. Ayan. Tungkulin sa isa't isa. Dito tayo. Continue tayo sa 8. Huwag kayong manatiling may utang kaninuman. Mga palautang. Maliban sa utang ng pamahalaan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Ang mga kautosang, dito tayo sa 9, verse 9. Ang mga kautosang, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So ito na yung golden rule na ginawa ni Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga batas ay ginawang isa. Love your neighbor as you love yourself. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, hindi mo sasaktan yung iba dahil para na rin sinaktan mo yung sarili mo. No? Very simple. Pero ang hirap gawin. At hindi tayo naniniwala. Ayan. 10. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Sa 11. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. O panahon na para gumising kayo. Gumising tayo. Sapagkat, asa na ako? Sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una. Nang tayo'y sumasampalataya kay Jesucristo. So, mas malapit na kaysa kumpara dati. 12. Mag-uumaga na. Kaya, iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Hallelujah. Verse 13. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag nating gawin ang paglalasing. Rebuke Israel, mga lasinggo dyan. Paglalasing, magugulong kasiyahan,
sexual na immoralidad, magugulong kasiyahan. Ibig sabihin yun, yung mga mayroon kayong mga disco, mga pista-pista, yun, yung mga magugulong kasiyahan na yun. Sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway at inggitan. Kaya, yan o, Team Jesus, doon sa group chat, nag-aaway-aaway kayo, nag-iinggitan kayo, I rebuke you. Dahil hindi yun ang gusto ng Holy Spirit sa atin. We have to love each other. Sa halip, 14, sa halip paghariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong pagnanasa. Oh, hala, makamundong pagnanasa. Hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga salita sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan at aming mga puso na na maintindihan namin ang mensahe na nais mong iparating. At ito'y aming ipamuhay sa aming mga buhay sa araw-araw. Hallelujah. For the glory of God, in Jesus' name, Amen. Okay andito tayo mga ka-Team Jesus sa Romans 13. Sino na naman ngayon ang nare-review kahapon ay ilang palaso ba ang tumama sa ating mga puso? Ouch! Tapos, ouch! 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 Ang daming ouch, no? Aray! 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 Pero sa pamamagitan ng sakit na yon ay natuto tayong magpakumbaba at tanggapin ang ating mga pagkakamali at mabago tayo sa pamamagitan ng pagkilala na tayo ay nagkamali. At ito ang salita ng Diyos. Kaya ito ang dapat nating sundin. So dito tayo sa 13. Sino sa inyo dyan ang nare-rebuke sa simula pa lang? Yung mga mahilig mag-post dyan ng naiinis, ng mga galit, ng mga hate post tungkol sa pamahalaan, ganito, ganyan. Sino ang mga yan? Rebuke is real talaga kayo dyan. Sapagkat tayo bilang mga Kristiyano, yan ang kautusan ha, akala nyo siguro wala ang pamahalaan ay hindi kasama sa plano ng Diyos. Ang pamahalaan ay bahagi. Anong sabi niya? Siya ang talaga, ibig sabihin nun, it is God who appointed kung sino ang mananalo. Kahit sabihin nyo siraan nyo pa yung pangulo na yan, siraan nyo pa yung kandidato na yan, kung ganyan. It is the Lord who appointed anyone in the position. Sa makatuwid, tayo na nandiyan sa lugar na yan, na nandiyan sa bansang yan, bilang mga Kristiyano, mayroon tayong obligasyon. Hindi upang ikritik itong mga nasa pamahalaan, kundi upang iluhod sila sa harap ng Diyos. Kasi kailangan nila ang gabay ng banal na Espiritu. Kailangan nila ang gabay ng banal na Espiritu upang hindi sila matukso sa mga lore ng mundo, sa mga corruption, graft and corruption na nakapalibot sa kanila. Ngayon, sabihin mo, ikaw ay Kristiyano, bago pa lang ang eleksyon, halimbawa si President Marcos, saka si Vice President VP Sara, mga senador at iba pa. Anong ginawa ninyo mga Kristiyano na kayo ay bumuboto? Bumoto ba kayo nang dahil may ibinigay sa inyo ang isang kandidato? O bumoto kayo dahil yun ang conviction ng Holy Spirit sa inyo at hindi kayo tumanggap doon sa mga ibinigay ng mga kandidato na nagkaroon kayo ng utang na loob na anuhin ko na lang ito, butuhan ko na lang itong mayor na to kasi nagbigay sa amin ng mga sardinas. Nagbigay sa amin ng mga ganito. Sa halip na ang butuhan ninyo ay kung ano ang conviction ng Holy Spirit, sapagkat ang Diyos, ang Holy Spirit ay magbibigayan ng conviction kung sino ang nararapat. Bilang mga Kristiyano, mararanasan natin ang
ang gabay ng Holy Spirit kung sino ang nararapat na botohan. Hindi kung ano yung mga ibinibigay diyang sardinas, bigas, noodles at iba pa. Kaya nagkakaroon ka, ay hindi, si ano ang botohan ko, hindi mo man lang inisip. Ikaw, well, ang mundo, yan ang galaw ng mundo. Pero anong sabi sa salita ng Diyos? Do not conform with the world. Huwag na tayong gumaya doon sa mundo. Ano sabi diyan? Di ba nandiyan yan sa 12? O, nandiyan yan sa 12, o? Yan ay Romans 12, verse 2. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. O, huwag na nating tularan. Ang sabi dito sa English, o? Di ba? Nandito yan sa English. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Oh. Anong ginawa ninyo? Kayo dyan na bumoto noong nakarang eleksyon, local, national. Ano ang pinagbabatayan ninyo? Ito naman, rebuke na naman tayo nito. Kayo ma-rebuke, ako hindi, dahil hindi ako nakaboto. So ano ngayon? Ang pinagbatayan ninyo kung nung kayo bumoto, ang ibinoto ba ninyo ay yung mga kandidato dahil sila ay nagbigay sa inyo ng 500, dahil sila ay nagbigay sa inyo ng 100, dahil sila ay nagbigay sa inyo ng 1,000. Kung yun ang pinagbabatayan ninyo ng inyong pagboto, at ngayon ay naghihirap ang bansa, ngayon ay naghihirap ang Pilipinas, naghihirap ang syudad nyo dahil sa graft and corruption ng mga nasa paligid ninyo, nasa inyong pamahalaan, sa makatuwid bahagi ka ng kasalanan na yan, yan ang consequence ng hindi mo pagboto ng maayos sa taong nararapat. Oh. Kasi yun ang inyong pinili. Dahil si ganito nagbigay ng ganyan, si ganyan nagbigay ng ganyan, sa halip na, okay, tanggapin mo. Wala namang sinabing hindi pwedeng tanggapin, tanggapin mo. Dahil yun ay bigay. Subalit, sino ang nararapat? Kasi yung mga ibinigay nila, yung mga ganyan, kukunin din nila yan doon sa kanilang corruption, mangungulimbat yung mga yan, sapagkat titingnan nila magkano ang gastos ko sa eleksyon, kukunin ko yan, babawiin ko yan doon sa kanyang pamamahala. Kaya anong nangyayari sa inyong syudad, anong nangyayari sa inyong lugar, walang improvements, ang hirap-hirap ng buhay, puro korupsyon. Bakit? Nandoon ang sumpa sa halip na ang pagpapala ng Diyos. So kung ganyan ang sitwasyon, kung ganyan, mayroon ang itinilaga ang Diyos, sabi dito, irespeto natin, igalang natin, sundin ang kautusan ng batas ng tao, ng lipunan ng ating bayan. Kasi ang Diyos ang nagtalaga ng mga ito at hindi tayo dapat matakot sa kanila, ayon dito sa, anong sabi dito sa Romans, no? Romans 13:3. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. O ngayon, bakit tayo matatakot? Wala naman tayong ginawang masama. Ang matatakot sa batas, ang matatakot sa pamahalaan ay yung mga gumagawa ng masama sapagkat sila ay talagang uusigin ng pamahalaan sapagkat mayroon tayong batas na sinusunod. So tayo bilang mga Kristiyano, now we are no longer bound on the law of man but on the law of God. The more na tayo ay maging masunurin sa batas ng ating pamahalaan sapagkat tayo na nga ay naging Kristiyano. So, anong sabi dito? Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya anong sabi dito sa Romans 13 verse 5? Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan at hindi lang para maiwasan ang parusa kundi ito'y dahil ito ang nararapat gawin. Magpasakop tayo hindi dahil sa kautusan, kundi ito ay ang nararapat gawin.
the right thing to do. No? The right thing to do. Kaya nga tayo nagbabayad ng ating buwis. Ayan, rebuke Israel na naman tayo nito. Sino ang hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis? Ayan, nagninegosyo, nagaganito, wala man lang bayad ang gobyerno, wala man lang share ang gobyerno sa inyong mga proceeds, sa inyong mga profit, walang share, wala nang share ang Diyos ang gobyerno pa mayroon. Hindi nga nagbibigay ng tithing, magbibigay ang tax pa kaya ibigay? Yan ang problema diyan. Paano tayo pagpapalain ng Diyos kung unang-una hindi ka tayo makasunod sa utos ng pamahalaan na ibayad yung tax natin sa kanila? Paano pa tayo makasunod sa Diyos yung tithing? Kaya alam nyo, ngayon, busy-busy na naman si Tita Vits kasi taxation period. So, i-accumulate na naman natin yung mga taxes natin, yung mga sa therapist, mga 1099. Kaya sabi ko nga, ay hindi tayo pupunta sa Brindisi Court dahil ngayon ay time ko para ayusin ko yung taxes ng company, ng DNG. Ayusin ko. No? Para mag-file na naman. I-submit sa IRS yung mga 1099, mga independent contracts at iba pa. At tingnan kung magkano, kung mayroon ba minus mga deductions yan yung mga ganito, ano mga expenses ninyo sa inyong opisina, marketing ninyo, office supplies, ibabawas man yan lahat sa inyong proceeds, sa inyong profit, ibabawas yan. So kung may natira, diyan, yun ang babawasan ng tax. Ako at si Tito Brian ay malaki ang aming tax kasi wala kaming dependents. So, ang laki ng taxes namin, minsan ay, last year, ang bayad namin sa tax namin, after all, no, mayroon kaming mga tax exemptions dahil sa yung mga sa bahay, yung tax ng bahay, binayaran na namin yan every month, yung tax ng mga ganyan. So, isinama namin yun sa tax exemptions. Meron pa rin talaga kaming binayaran. Nagbayad kami last year ng $5,500 for the year 2024. Kahit may mga exemptions, mayroon pa ring bayad. Mayroon pa rin kaming binayaran na 5,500 plus sa aming dalawa. Kahit ako halimbawa sa Joy Home Healthcare, bawat sahod, kinakaltas na yan automatic, yung aking tax, yung aking SSS, lahat. From January to December. Kinaltas na yan. Pero, pagdating naman ng pag-filing, meron pa rin. Nagbayad pa rin kami. Ng tax. O see? Kasi yun ang tayong mga Kristiyano. Yun dapat ang ating sundin. Nakasaan yan sa batas ng Diyos, ang pagbabayad natin sa ating tax. No? Ang pagbabayad natin sa ating tax. So kung ano man yung profit, ano man yung ating proceed, yung trabaho natin, negosyo natin, dalawa ang ating bibigyang pansin. Pero napakabuti ng Diyos dito sa Amerika, mga ka-Team Jesus. Sapagkat kung buwis ang pag-uusapan, yung tithing natin na ibinibigay natin sa ano ba yun? Ibinigay natin sa cornerstone, share natin yung ating tithings and offerings. Pagdating ng taxation period, binibigyan nila tayo ng tax exemptions. So, yung ating mga naibigay doon sa church, ay kinikredit natin, nakikredit yan sa ating tax exemptions na nakakatulong. Dahil pag hindi, ay milyon ang babayaran namin ni Tito Brian sa aming mga taxes. So, yun. Pero dyan sa Pilipinas, kung magsishare ka ng tithes and offering mo, hindi man yan kinakover ng
ng tax exemptions, hindi yan kina-cover. No, hindi kina-cover ng tax exemptions. Automatic, pag dyan tayo sa Pilipinas, nagtatrabaho tayo sa private and public, automatic yan. Pag nasa government ka o private institutions ka, registered by SEC, hindi yung mga negosyo ninyo na kayo-kayo lang. Pero may mga negosyo naman na maliliit lang na mga negosyo na hindi malakihan, kaya exempted na yan sa tax kasi mayroon silang brackets na sinasabi. Pag ang iyong business ay ganito, ang iyong profit ay hanggang ganyan lang, exempted ka niyan sa tax kasi hindi siya umabot sa taxable amount of money na iyong nakuha na profit mo. Pero sa harap ng Diyos, yung inyong tithing, hindi tayo exempted yan. Walang exempted sa tithing. Ang tithing, it's mandatory. It's a rule. Utos yan ng Diyos na give your tithes, 10% of your tithes to the house of the Lord. Kung saan ka nag-nourish. Kaya nga, dito, hindi kayo nagta-tithes kasi we are not a church. No? We are a ministry. At hindi tayo nangungulekta ng tithing, kundi ginagamit tayo ng Diyos upang tayo ngayon ang maging instrumento para makapagbahagi ng mga pagpapala sa inyo. Yun ang inyong mga rewards dahil sa inyong matiyagang pag-join, pakikinig, pag-interact, pag-share ng inyong mga reflections dito sa ating Bible study sa araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Hallelujah! Tayo ay nakaraos! Si Tita Bets ay nakaraos kahit malamig. Ay, nagising! Hallelujah! At patong-patong sa ang suot, tatlo-tatlo ang suot ni Tita Bets noong January dahil sa kalamigan, no? Pero the Lord is good at tayo ay nakaraos. To God be the glory. At ngayon ay Pebrero na. Thank you, Jesus. God willing, ay tayo makaraos. At February is our month, our special month. Dahil February 1, nag-umpisa ang Diyos na nagbigay sa atin ng company niya. February 5, ito yung natal birthday ni Tita Bits. February 14, yun yung wedding anniversary nila ni Tita Bits at ni Tito Brian. Oh. At we are claiming, but this month of February, the Lord willing, ay mabili na ang bahay ng Diyos. It is His will. So, let it happen according to His purpose and glory. To God be the glory. Hallelujah. So, yan o. Ang buwis, kaya nga tayo nagbabayad ng buwis dahil sa pamamagitan ng bayad ng buwis natin, nakikita natin yung mga infrastructures, yung mga binabago, yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para sa mga mamamayan. Yung tulong ng ating pamahalaan para sa mga mamamayan. Kaya doon yun. Sa halip na tayo, mga Kristiyano, tayo ay unang mag-critique, unang anong tawag nun, yung sumaway doon sa mga ginagawa ng gobyerno, sa mga ganyan. Pag ipinakita ng Diyos sa atin ang ganyang sitwasyon ng ating gobyerno, ibig sabihin nun, the Lord wants us to pray. The Lord wants us to kneel down and intercede for our government. Intercede for the government officials. Kasi sino ngayon ang makakagawa niyan? Yun bang mga wicked? Yun bang mga makasalanan? Yun bang mga suwail na hindi pinili ng Diyos ang gagawa niyan? To intercede? No. Tayo. Tayo, mga ka-Team Jesus. Tayo na mga pinili ng Diyos nang dahil sa kanyang kaawaan, tayo dapat ang lumuhod at humingi ng kapatawaran. Dahil sabi ng Diyos sa salita niya, if my people will humble themselves and pray, turn from their wickedness, I will heal their land. O see? Pangako ng Diyos Ama yan. Sa makatuwid, sino ngayon ang gagawa niyan? Rule natin yan. Katawagan natin yan. Kung hindi nyo pa alam ang inyong katawagan, ang una nating katawagan bilang mga Kristiyano na tumanggap kay Panginoong Jesucristo ay ang magdasal to intercede.
Intercession is one of our calling as Christians. No? I-intercede natin ang mga tagapamahala. Ipag-pray natin ang mga tagapamahala. Sapagkat kailangan nila ang ating prayer. Kailangan nila ang ating suporta. Kailangan nila ang bayad natin sa buwis. Ako halimbawa, linggo-linggo tayong ginagamit ng Diyos para magpadala ng mga pagpapala doon sa Pilipinas. May bayad yan eh. Bawat padala, hindi yan libre. May bayad yan. So yun ang parang naging buwis. Tax. May bayad may bayad yung bawat padala natin. Kaya nga sinasabi nila, the OFWs are the new heroes. Yung OFWs are the new heroes. Sapagkat bawat padala ng mga OFWs, may bayad yun. Hindi yun libre. So nakakadagdag, biruin nyo yun, ilang milyon ang mga OFWs, kasama na ako dyan, kasama na kami. Si Tito Brian, hindi na yan eh, Amerika na yan eh. Ako, kasama, pero nagpapadala din si Tito Brian. O, di ba? Yan, dito nagbabayad din tayo ng buwis. Bakit? Yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Sa simbahan, nag-share tayo ng ating tithing sapagkat itong mga namamahala ng simbahan, wala man yan silang mga sahod. Sa pamamagitan lamang ng tithes and offering, kagaya ng mga Levites, di ba? Sila ay nakakatanggap ng kanilang mga love gift. Nakakatanggap sila ng every month na mayroong love gift. Dahil sa tithes and offering ng mga Christians na nagjo-join sa church. No? God willing, kung saan kayong church, local church, itatay up natin ang Team Jesus at magiging partners tayo ng inyong churches, at maaring ang inyong churches na nandoon kayo ay maaring maging partner ng Team Jesus na kung saan kung mayroon kayong bylaws, by constitutional bylaws at iba pa, ay isa kayo sa magiging recipient, isa ang church na nandoon, ang congregation na nandoon kayo ay maging recipient ng mga donations ng mga pagpapala na nanggagaling dito at i-relay natin doon, ibibigay natin doon sa mga churches o kung saan church ng Bohol, kayo dyan sa Leyte, kayo dyan sa Saang Dapit, yan, maibibigay natin, makakatulong tayo sa mga pastors, sa mga missionaries ng inyong church o ng church na kung saan nandoon kayo at sila ay makapagpapatuloy sa pagbabahagi sa salita ng Diyos samantalang tayo rito ay nagpapatuloy rin sa ministry ng Diyos, nagtatrabaho, nagninegosyo as the Holy Spirit leads. Oh, hallelujah! So, yun ang dapat nating gawin, mga ka-Team Jesus. We intercede for our government. We pay for our taxes. O dito naman, tungkol naman sa isa't isa. O ano nang tungkol sa isa't isa? Hala, huwag kayong mananatiling may utang kanino man. Kaya kayo, kung may mga utang kayo, be responsible sa inyong mga utang. Ang sabi diyan minsan, pag may utang, pag umuutang, ang bait-bait. Please, maawa ka sa akin. Ano kasi, kailangan namin, kaya pautang. Ngayon, kailan mo naman babayaran? Kasi kailangan ko ang pera nitong ganito, ganyan. Babayaran ko kaagad, ganun, ganyan. Ikaw naman na naniniwala doon sa kanyang mga salita, naging biktima. Pagdating naman sa bayaran, ayan na. Galit-galit na yung, galit-galitan, ano ba yung? Galit-galitan na yung nangutang sa'yo, hindi ka na pinapansin, binablock ka na sa Facebook. No? Binablock ka na sa Facebook. Kung nangutang ka, halimbawa kami rito, may mga utang din kami sa credit cards, mayroon namang nakalagay doon, minimum pay of 30. Kung hindi mo kayang bayaran yung buo mong utang, minimum pay of 30, di bayaran mo ng 30,
the due, nang sa ganun alam nila you are aware of your utang, of your credit, and you are responsible na you are paying it kahit kaunti lang. Oh. Hindi yung nangungutang ka na ang sabi diyan sa Facebook, iba na talaga ngayon ang panahon, ha? Iba talaga ang panahon. Bakit? Yung mga nangungutang, pagdating ng singilan, sila pa ang nagagalit. Wag mo akong galitin, ha? Wala pa akong pera. nung sila naman ay nangutang, ang bait-bait, please, thank you talaga, salamat talaga at nakatulong ka sa akin. Ngayon, pagdating naman ng bayaran, kinakalimutan na ang utang. Hala, nandito yan sa tungkulin ng isa't isa, Huwag kayong manatiling may utang kanino man. Maliban sa utang ng pagmamahalan, Huwag kayong magkaroon ng utang kanino man maliban sa utang ng pagmamahalan. The debt of love. Ang pagmamahal natin sa isa't isa. Hala. So yung mga nagpapautang diyan, dahil ang negosyo nila ganito ganyan, nandiyan si Sharon, nakita ko yan si Evelyn, minsan ay nakita ko si Lisa, may mga pinopost-post diyan na business nila. Sino pa yung mga nagpo-post diyan? Ayan, marami ng mga okay, 2 kilong karne si Sharon, inasal, ganito. Pagdating sa bayaran, stress is real. No? Stress is real. Yun pa yung mga nangungutang pa, yun pa yung nagagalit. Ikaw nangutang kayo at hindi nyo naman iniisip na may mangyari pang iba. Ang iniisip nyo naman ay, yes, bayaran talaga kita sa ganitong pitsa, ganito ganyan. Gaya lang nangyari, nagkaroon ng bagyo, nagkaroon ng ganyan. Halimbawa dito sa amin, nagkaroon ng bagyo, so walang trabaho, Lunes, Martes, Merkoles, Huwebes, sa Huwebes na nakapagtrabaho, Huwebes, Sabado, nagtrabaho nga si Tito Bang ng Sabado, pero kaunti pa rin ang kanyang mga bisita, no? So, ang expectation mo dyan, no? Ang expectation mo dyan ay hindi natuloy ang expectation mo na makakabayad ka niya ng buo sapagkat may nangyari ng storm or what sa buhay mo along the way. Hindi mo naman yan inaasahan na may mangyayari unless kung ikaw talaga ay palautang na ang kapal ng mukha mo na magaling kang humarap na mangutang ka sa kapwa mo, pero pagdating wala kang planong bayaran. Yan ay iba. Kasalanan yan. Ang sabi dito, kasalanan yan. Kasi itong mga itong nagpapautang, hindi naman yan sila mayayaman. Maliban na lang kung mayayaman. Kadalasan naman sa mga mayayaman, hindi ka naman pinapansin. Hindi naman tayo pinapansin. Kadalasan sa mga mayayaman, hindi naman tayo pinapansin mga mahihirap. Titingnan ka lang dyan, ikaw, makakabayad ka ba sa uutangin mo? Ang nagpapautang din sa atin, yun ding mga karaniwan na tayo na naaawa lang din sa atin. Sige, bayaran mo ako ganyan. Ngayon, pagdating ng bayaran, ito pang mga nangungutang ang may mag-aastang akala mo sila ang inuutangan. Samantala ang mga nauutangan na sila sanang may karapatan na magalit at mag-asa ng boses, sila pang bayaran mo na ang utang mo kasi ganyan. Ito namang nangungutang, huwag mo akong singilin na, mainit ang ulo ko ngayon. Ayan na. Kung nangutang ka at hindi ka makabayad, iniisip mo, ahead of time, ay hindi pala ako makabayad kasi nahirapan ako, hindi kami nakapagtrabaho dahil ganito, ganyan. Dapat na, kausapin mo na yung yung inutangan mo ahead of time at sabihin mo sa kanya, hindi ko kinakalimutan ang aking utang. Alam kong nangako ako sa iyo
na babayaran ko ito ganitong araw, ganitong petsa. Subalit ang nangyari ay ang ganito, ganyan ang sitwasyon. Hindi nakapagtrabaho kasi nagkasakit, may ganito ang anak ko. Nagsinungaling ka naman, di mo ginawa yung tama, o paano ka ngayon tutulungan ng Diyos? So kung ganyan, may mga problema, Lord, tulungan mo kami, Lord, anong gagawin namin? Hindi kami makabayad dito kasi wala namang income ng mga ganitong araw, anong gagawin namin? Magdasal kayo, Lord, tulungan mo kami, ganito, ganyan, may babayaran kami, anong gagawin namin, Lord? Oh. Babayaran kami sa sasakyan, may babayaran kami sa bahay dito. Anong gagawin namin, Lord? Alam ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong magsinungaling doon sa taong ating inuutangan. Halimbawa, dito, hindi naman kami makapag-usap doon sa mga inuutangan namin. Halimbawa, dito sa bahay, may bayarin kami na $1,800 dito sa bahay every month. No, sa Overland, hindi pa nabinta ang bahay doon sa Bendisi. May bayaran kaming Mercedes, yung sasakyan ng Diyos, yung si Rube, may babayaran kami niyan. Lord, anong gagawin namin, Lord? Ito lang ang aming income. Anong gagawin namin? Ang Panginoon, it's okay. You prioritize. I-prioritize mo kung anong gagawin namin. Saan ako kukuha ng pambayad nito? Pag sinabi niya, kumuha ka ng pambayad dyan, Lord, ano man yan, hindi man yan amin, Lord, mga cheque yan ng mga therapist, na mail na ang mga cheque dyan, ganyan. It's okay, I'll take care of that. Yes, Lord, kaya kinuha ko yun, nagkuha ko doon ko nakabayad na kami sa bahay. Anong ginawa ng Diyos? Hindi mo, pinigilan niya muna yung mga therapist na mag-deposit ng kanilang mga cheque hanggang sa dumating na naman ang panibagong provision niya. Ganun kasimple yun. Ay kung tayo ay nakapag-utang, halimbawa kami ni Tito Brad, mabayaran kami sa aming credit card ngayong February to. So, sabi ko, Lord, may bayaran kami, Lord, anong gagawin namin? Ito na lang ang naiwan dito. Tapos na yung aming tithing, ito naiwan. Anong gagawin namin? Sabi niya, magbayad ka nito ganyan, magbayad ka nito ganyan, magbayad ka. Yes, Lord. Ganon! Harapin mo, alimbawa, dyan sa Pilipinas, may mga credit cards ang atin, at tao-tao man yan, nangutang kayo ng ulam, nangutang kayo ng mga prutas na ibilin, nangutang kayo ng lechon ni Sharon, nangutang kayo ng load ni Sharon, warang kinalimutan na ninyo ang inyong inutang. Hindi nyo naalala na nung kayo nahirapan, nung kayo nangangailangan, may isang tao na ginamit ng Diyos upang siya ang makatulong sa inyo. Pagkatapos nyo na kinalimutan na natin ang mga taong ito. Nawala na yung pangako. Harapin mo, magdasal ka, Lord Jesus, anong gagawin namin yung Holy Spirit? Anong gagawin namin kulang itong namin? At isa pa, para hindi ka magkautang-utang, huwag kang kung ano-anong binibili nyo dyan na wala namang halaga. Na-divert ninyo, kung anong binibili ninyo, na-divert ninyo, no? Na-divert ninyo yung inyong pambayad doon dahil natukso na naman kayo sa nakita ng inyong mata. Wow, ang ganda naman. Wala naman kayong pambayad, hindi nyo inisip yan. Basta na lang kayo, mangutang kayo ng mangutang. Ang ganda naman, di nyo iniisip. May pambayad kaya ako niyan? Ay, hindi pwede. Mahalaga ba yan? Needed ba talaga niyan? No? So, ano nangyari? Pagdating ng bayaran, ang sakit ng ulo ko. Hoy, ang hirap. Anong gagawin ko nito? Ang init-init ng ulo ko, nai-stress ako. O, ikaw rin nag-i-stress sa sarili mo. Kasi, hindi mo man pinigilan ng iyong lust of the flesh. No? Parang ako minsan dito sa Amazon, ang dami ko mga order. Ngayon, may delivery ka na naman? May delivery ka na naman? Ang dami kong deliveries. Pero, salamat sa Diyos dahil nag-provide man ng Panginoon ng Affirm. So, yung Affirm, yun yung isang company na sa halip na magbabayad ako ng diretso, pagbili ko, babili ka agad, mayroon sila dahil nakita na nila yung pagiging trustworthy mo ba
na magbabayad ka talaga. Another thing, it's automatic na kunin doon sa bank account mo. No? So, nililista ko talaga yan, Lord, ngayong this week, Lord, magbabayad ako ng 30, magbabayad ako ng 60, ganito, Lord. Ngayon, pinigilan ko na yung sarili ko, no, that's enough. Nakabili na ako ng Ottoman na purple na makarelax kami, nakabili na ako ng panibagong bedsheet na purple, curtains, mga ganyan, ayusin ko itong overland, ganyan. So, I'm good. Para pagdating ng panahon ng bayaran, hindi na tayo ma-stress. Ang dami niyo pang mga rason. Irason niyo kung anong tama. Bago pa man, hindi niyo hintayin na yung nangutang sa inyo ang magsasabi pa sa inyo, "Hoy, ang iyong utang due na 'yon, ang tagal na, 1 taon na." Para kayong walang nangyari, para kayong akala ninyo kayo ang may-ari ng inutang nyo. Oh, anong sabi dito sa salita ng Diyos? Oh? Ang lahat ng mga kautusan, sabi dito sa Romans 13, verse 10. Romans 13, verse 9. Ang mga kautosan, huwag kang mangangalunya, o huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Verse 13 chapter 13, verse 9. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Malawak yan. Ganun lang yung kaikli, pero malawak yung pakahulugan yan. Unang binigyang pansin dito ay inyong utang. Ang mga utang natin. No? So, bago pa man mag-deadline ang utang, dapat na makita mo na wala akong pambayad nito. Kung mayroon man akong pambayad, ay ito lang ang budget ko talaga sa ano. Hindi, kausapin mo na yung inutangan mo. Ahead of time, na ibig sabihin no, na nirirespeto mo sila. Hindi mo kinalimutan yung utang mo. Kausapin mo sila. At sabihin mo sa kanila, no? Brad, sis, hindi ko kinakalimutan ang utang ko. Kaya nga humaharap ako ngayon bilang pagrespeto, bilang pagkilala na kinikilala ko na yung kabutihang loob ninyo sa amin. Ito ngayon ang aking sitwasyon. Huwag kang magsinungaling dahil malalaman din nila yung katotohanan pag sila ay nagsinungaling. Ha? No? Oh. Pag wala kang pera na ibabayad mo, huwag ka nang mangutang. Hindi yung utang ka ng utang, tingin ka ng tingin ng mga ano. Pikit mo yung mata mo. Huwag kang magmasyal lang kung ano-ano, kung saan. Kaya kami ni Tito Brian, hindi kami namamasyal kung saan-saan sa mga shopping mall kasi yun ay temptation. No? Oh, God is good. 'Di ba nung nakarang February birthday ko, ay binilhan ako ni Tito Brian ng yung purple na yung purple na ring, no, with diamond. At siya ay mayroon siyang hinuhulog-hulugan niya 'yon na without interest dahil naka siya ng card. No? Yung credit. At ako naman yung inaatasan niyang magbayad niyan. Ang ginagawa ko, consistently nagbabayad ako online before the deadline, binabayaran ko. So natapos na yung bayad niya last December doon sa yung ring na with diamond, yung purple, alala niyo yun? Ngayon sabi ko, mahal ko, this month, February na, malapit ng aking birthday. Ano ang iyong gift naman sa akin? Sabi, ano naman ang gusto mo? O, wala ka ng utang doon sa Zale, doon sa maraming mga diamond na kung ano-anong mga bato. Wala ka ng utang. Kaya, dalhin mo na naman ako doon at mangutang ka. Na kung saan. Kaya yun, no? Yun ba yung i-budget ninyo yung inyong mga ano bang darating, magkano bang sahod mo, ganito, ganyan. At sabihin niyo sa Panginoon, Lord, ito yung aking Lord, may pambayad ba ako dyan, Lord? Kaya ba namin yan, Lord? Ganon dapat. Kaya, mag-ano ka.
ano ba yan, yung harapin mo yung may-ari ng inutangan mo. Pagkatapos, sabihin mo, wala talaga akong pambayad sa darating na ganyan. Ito lang ang kaya kong ibigay. 100 pesos, 200 pesos, 500, ito lang ang kaya kong ibigay ngayon. Pero ako, nangangako ako na hindi ko tatalikuran ng aking utang. Ganon dapat ang gawin. Ang galing ninyong humarap kapag kayo ay nangungutang eh. Kapag kayo humihi, ano ba yan? Yung, no? Kapag kayo ay nangungutang, nakikipag-usap, nakikiusap kayo, please, pwede ba, ganito, ganyan, ang galing nyo. Oh. Kagaya ng nangyari sa amin, may isa akong kaibigan diyan sa Pilipinas na nandito na sa Amerika. Tuwang-tuwa pa naman ako. Kapitbahay namin yun doon sa Butuan, sa Ongyo. Kilala nila ni Sharon yan. Tuwang-tuwa pa naman ako dahil na, mayroon na akong kakilala dito, Bisaya, nurse siya eh, mga kaibigan. Ngayon, ang nangyari, dahil nga, I trusted her, ganyan. Ang nangyari, kailangan niya, nagka-problema siya. Kailangan niya ang tulong, kailangan niyang, kailangan siyang bilhin. Halimbawa, ticket, pauwi sa Pilipinas, kailangan niya yon. Wala naman siyang credit. Sabi niya, sira credit, record niya, or what. Pero kailangan niya ng 1,500 yata ticket pauwi sa Pilipinas. Ako naman na naniniwala sa kanya na bayaran niya ng ganun, no? Ay pinahiram namin. Hindi yung pinahiram namin, yung credit card ni Tito Brian ang ginamit ko. Tito Brian, kaibigan ko naman yan, pwedeng humingi nag-promise naman siya, kawawa naman kasi may emergency siya doon sa Pilipinas, kailangan niya umuwi. Pwede hiramin mo na yung credit card mo, gamitin namin para no? Gamitin namin para mapambili ng ticket back and forth. At anyway, may 30 days naman siya na mababayaran niya. Siyempre naman ito si Tito Brian, dahil nagtiwala siya sa akin na ang aking mga kaibigan ay mabuting tao. So, okay, go ahead. Kaya yon, nakakuha ng ticket. No? Ngayon, ito na, nakauwi na, nakapunta, nakabalik na dito, ganyan kami, walang problema, usapan, ganyan. Na, pagdating sa bayarin, paano ngayon to? Magjuju na. Kung hindi namin mabayaran yan on the time, malaki ang interest sa credit card pag hindi na 1.5 ang utang. Ang laki ng interest nyon. Magkano ba ang 1.5? 1.5 is like 75,000 pesos sa Pilipinas. 75 or 80,000 pesos sa Pilipinas. So, malaki yun. Malaki ang credit limit ni Tito Brian doon sa kanyang credit card. Ako nung panahon na yun, wala pa akong credit card. Hindi pa ako natanggap. Wala akong history. No, bago pa lang ako may credit card. Ang aking credit card ay 300 pesos lang yung aking limit. So, ngayon, ang problema ngayon, paano na yun? So, sinabihan ko siya, paano ngayon yan? Ganito, ganyan. Galit na sa akin si Tito Brian. Dahil ikaw, akala ko pa naman, I can trust you with your friends. Ganito, ganyan. Tapos ito ngayon, ano na ngayon mangyayari dito? Nag-June na, hindi kami nakabayad. Ito, ando ng interest. Sabi ko, I'm sorry, Malco. Hindi ko naman inaakala na mangyari yun. O, sinisisi ko na yung aking kaibigan. No, ganito, ganyan. So, sabi niya, gagawa ako ng paraan. Ganito, ganyan. Please, gawin mo na. Dahil nasira na ako kay Brian. Nakakahiya naman. Siya, nasira din kay Brian. So, ang nangyari, nang mabayaran niya, yun nga, may interest na, nang nabayaran niya, ang sabi naman ni Tito Brian, huwag ka nang makipag-ugnayan dyan sa babaeng yan. Huwag mo nang dalhin yan dito sa bahay. Ayan. So,
magkaibigan pa rin kami, ganyan, nagme-message sa messenger. Pero hanggang doon na lang dahil pinagbawalan na tuloy ako ni Tito Brian na wag kang sumama dyan sa babaeng yan. Ganito, ganyan. I cannot trust that person. O, see? So, yan ang nangyayari, mga ka-Team Jesus. No? Sa mga sitwasyon natin. So, kung sana tinulungan ka ng kapwa mo, ginamit siya ng Diyos para ikaw ay masolbad, malutas yung sitwasyon mo, problema mo, huwag mong kalimutan yan. Dapat yun muna ang maging focus mo, yun muna. Kung mayroon ka mga pagpapala, huwag kung ano-anong binibili mo dyan, kung anong ganyan. Dinadivert ninyo yung mga pambayad ninyo. No? So wala na ang trust, hindi na ako pwedeng sumama kung saan doon, mamasyal kami ng ganyan. Di na ako pinapasama ni Tito Brian. So wala na tuloy akong kaibigan dito na kikilala ko tuloy. Although we release forgiveness sa taong yun. Pero yun nga, when you release forgiveness, that's it. Pero hindi ibig sabihin na makipag-ugnayan ka pa rin o tuloy pa rin kayo na parang walang hindi na pwedeng maibalik ang relasyon. Oh. No? So, kung you commit na nangutang ka dyan, dapat na ibigay mo yan din yan, yung nararapat. Kaya ako, I learned my lesson. Kung may mga nangangailangan ng tulong, mga ganito, ganyan, dito, mga kakilala ko na taga mga Pilipino din, ganyan, hindi ko na recommend ang credit card ni Tito Brian. At dahil na I learned my lesson at na maulit yung nangyari. So kung ano man ang may tulong ko, kung mayroon akong $50, $20, whatever dollar, ito lang ang, ma'am, ito lang ang kaya ko, ito lang ang cash ko, ma'am, wala naman akong ganito, ma'am. Yan na ang may share ko sa iyo. That's it, tulong lang yon. Hindi mo na iisiping bayaran niya yun. Nangungutang siya sa iyo. Mapasensya, wala man akong pambayad, wala akong cash. Wala akong mapautang sa iyo. Meron na akong $20, ma'am. Ito lang talaga may bahagi ko sa iyo. That's it. Meron akong $50. Ito lang talaga ma-share ko sa iyo. Meron akong $100. Ito lang talaga ma-share ko sa iyo. Hindi ka magkonsumisyon dahil nga iniisip mo, ini-expect mo yung pera mo na babayaran niya ako nito. Tapos hindi ka naman binayaran. Oh, di ba? Kaya yun. Maging responsable tayo kung tayo ay mangutang. At huwag naman tayo magpapautang na kung akala natin marami tayong pera para, na pinautang ko yan ng ganyan. Pinautang ko siya ng ganyan. Para magmayabang kayo na marami rin kayong pera. Yun pala yung pera niyong pinautang, inutang nyo rin. Ay, hindi pa tayo tapos dito sa utang. Sa February to, ituloy pa natin itong dito sa tungkulin sa isa't isa. Mahaba to, kahit maikli, ay malaman. Kaya kailangan ituloy pa natin yan next bukas. Hindi bukas, holiday pala, bukas, pahinga. Sa Lunes ay tuloy pa tayo nitong ating utang na to, mga ka-Team Jesus. So, rebuke Israel na naman tayo. Ang buwis natin na hindi natin binabayad sa gobyerno. Ang ating panunulugsa sa gobyerno. Alas 7 na, 7:28 na dito. Kaya kailangan putulin muna natin tong ating usapan. Ang sarap ng usapan na yan, no? Nagpapautang kayo. Para masabi ng taong yan na ay ang bait talaga ng na to, ganito, ganyan. Yan pala, ikaw rin, nangutang ka rin pala. Doble pa yung injury mo dyan. Huwag natin gawin yan, mga ka-Team Jesus. Dapat tayo ay maging tapat. Dapat tayo ay maging, yun bang, this is it. Ito ang buhay natin. Ito ang buhay namin. Wala ba yung pagmamayabang at wala din yung pagkukunwari?
na akala mo mayaman, akala mo ganito, mapera, ito ganyan. Yun pala, puro utang ka naman. Magpakatotoo tayo, mga ka-Team Jesus. Magpakatotoo tayo sa ating mga sarili. We should not pretend that we have this, we are this, na we are not. Ganito tayo eh. Ganito lang kaya natin. E di kung ganito lang kaya natin, huwag tayong mangutang ng mangutang na hindi naman natin kayang bayaran. Ha? Tayo na mga mamamayang Pilipino, may obligasyon tayo sa ating pamahalaan na ipagdasal ang mga tagapamahala, suportahan ang mga proyekto ng pamahalaan, pagdasal sila na magkaroon sila ng wisdom, magkaroon sila ng karunungan na nanggagaling sa banal na espiritu, upang sa ganoon ay maisakatuparan nila ang kanilang mga planong plataporma na inilahad nila nung sila ay tumakbo sa eleksyon. Maitaguyod nila yung plataporma na yun at mapagsilbihan ang mga mamamayan. Yan dapat ang bigyan natin ng pansin, mga ka-Team Jesus. Tayo, iilan lang tayo, 15, 16, iilan lang tayo, pero hindi yun nababatay sa dami na nagpipray, nag-i-intercede. No? Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, 2 or 3 are gathered in His name, He is in our midst. 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. E tayo ngayon 15, higit pa yan sa 2 or 3. Kung tayo ay hawak kamay, kung tayo ay isang nag-a-agree o sumasang-ayon, yes Lord Jesus, patawarin mo po ang aming bansa, patawarin mo po. So ngayon, ang atin mo nang bigyang pansin ay ang pamahalaan. No? Ang pamahalaan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father God, Lord Jesus, Holy Spirit. Salamat po sa iyong pangungusap. Holy Spirit, maraming salamat at muli ka na namang nangusap sa amin sa araw na ito. Kahit masakit po ang rebuke, masakit po ang katotohanan. Subalit, andito kami, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Patawarin mo kami. Kung sa halip na kami ay susuporta sa pamahalaan, dapat kami bilang mga Kristiyano ay isa sa mga susuporta kung ano man ang mga proyekto ng pamahalaan. Isa kami sa magdasal sa mga tagapamahala, isa kami sa mga magbabayad ng aming mga buwis. Lord, isa kami sa mga hindi nagbabayad, isa kami sa mga nagtuligsa ng aming pamahalaan, isa kami sa mga sumisira sa mga proyekto ng pamahalaan, isa kami sa mga hindi nagrespeto sa mga tagapamahala. Father God, forgive us, Lord. Forgive us, Lord. Maraming salamat. Dahil itinutuwid mo kami. Maraming salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na walang pamahalaan na hindi mo itinalaga. It is you, God Almighty, who appointed those who are in the position. Ikaw ang nagtalaga sa mga nasa posisyon at hindi ang tao. Father God, patawarin mo kami, ang aming mga kapatiran, kung ang mga ibinoto nilang mga politiko ay dahil lamang sa mga kung ano man ang mga binibigay sa kanilang na mga freebies, na mga pera, at dahil binoto nila, patawarin mo kami, Panginoon Diyos. Patawarin mo po ang aming bansa, Lord. Andito kami, Father God, nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan.
kami po ay nagkasala sa iyong harapan at hindi namin sinunod ang conviction ng Holy Spirit na sundin kung sino ang nararapat at gawin kung ano ang nararapat sa iyong paningin. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Salamat, Holy Spirit, sa conviction ng aming mga puso na kami ay nagkasala. Nabaguhin namin ang aming mga sarili bilang mga Kristiyano na isa sa aming mga katawagan, una-una namin katawagan, ay ang pagiging intercessor, ang lumuhod sa trono ng iyong kaawaan at ipagdasal ang aming pamahalaan, ipagdasal ang aming bansa. Ano man ang kaguluhan ng aming bansang Pilipinas ngayon, Panginoon, Lord, patawarin mo po ang aming bansa, Lord. Lord Jesus, have mercy po. Gabayan mo ang aming Pangulo na si Pangulong Marcos. Gabayan mo ang aming Vice Presidente na si Vice President Sara Duterte. Ang mga senador, ang mga congressman, ang mga mayor, ang mga barangay kapitan, ang mga councilors at lahat ng mga tagapamahala ng pamahalaan sa Pilipinas, maging dito sa Amerika, maging sa buong daigdig. Panginoon, hayaan mo po na ang iyong kaawaan ang aming maranasan, ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapala, Lord. Bigyan mo po sila, Lord, ng conscientious heart, conscientious mind. Ang aming Pangulong Marcos, Panginoon, na siya ang iyong tinilaga upang mamahala sa iyong bansang Pilipinas. Ingatan mo po ang buhay niya at ang kanyang pamilya, Lord, maging ang kanyang asawa, Panginoon, na ang kanyang asawa ay gagamitin mo upang suportahan siya, ay magbigay ng wisdom sa Pangulo kung anong nararapat. Lord Jesus, let your fresh anointing be our President Ferdinand Marcos Jr. Panginoon, kaawaan mo ang aming bansang Pilipinas. Dinideklara namin na ang bansang Pilipinas ay sa iyo. We exalt the name of the Lord Jesus Christ over our country, Philippines. Hallelujah. We rebuke the spirit of idolatry. We rebuke the spirit of corruption, graft and corruption. We rebuke the spirit of greed doon sa mga puso ng mga tagapamahala in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. Tinatayuan namin ang aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo na walang imposible sa iyo, Panginoong Hesus. Ikaw ang gagalaw, ikaw ang kikilos sa aming mga pamahalaan, sa aming mga tagapamahala. Ikaw po ang magpapala ng bansang Pilipinas. Revive the Philippines, Father God, in the name of Jesus and by the blood of Jesus. Lord, hayaan mo ang iyong mga kanakan, ang mga Kristiyanong nasa Pilipinas, Lord, mga Pilipino, Lord, na may takot sa iyo at naniniwala kay Panginoong Jesucristo, ang iyong gagamitin upang iluhod sa iyong harapan ang aming bansa. At yun ay gawin naming devotion, Father God, na sa bawat pagdasal namin, isama namin ang aming pamahalaan, ang aming bansang Pilipinas, upang ito'y bumalik sa pagiging mapayapa, masagana, puno ng pagmamahalan sa isa't isa at walang gulo. Oh, hallelujah, Lord. Let your peace, Lord Jesus, reign over the Philippines. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Jesus reigns. Jesus reigns over the Philippines. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh, hallelujah. Holy Spirit, guide our government officials na kung ano man po ang nararapat nilang gawin, yun ang kanilang gagawin. Oh, hallelujah. For the glory of God. For the glory of God. Jesus, King of Kings and Lord of Lords. Tulungan mo rin po ang mga nandito sa live mo, Panginoong Hesus,
Ikaw po ang magpapala sa bawat isa. Patuloy ka pong magbibigay ng kapayapaan, ng pagmamahal. We welcome the fruit of the Spirit in our hearts, na ito po ay siyang aming maging gabay. Nang sa ganoon ay masunod namin ang katuwiran, masunod namin ang kalooban ng Diyos Ama. Oh, hallelujah! Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study. To you be all the glory and honor. In Jesus' name and the Holy Spirit. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Ayan. Maraming salamat, mga ka-Team Jesus, mga joiners, sa inyong pag-join at sa inyong pagsundo o kaya pag-agree sa akin sa dasal na ginawa natin sa ating bansa. Kaya, starting February 1 ngayon, isama natin sa ating dasal sa araw-araw ang ating gobyerno, sapagkat obligasyon natin yan bilang mga Kristiyano na magpasakop tayo sa gobyerno at suportahan natin ang gobyerno at ipagdasal natin ang mga nasa pamahalaan. Maraming salamat. Hindi pa tayo tapos tungkol sa utang. Pag-uusapan pa natin yan sa January o sa February 3, the Lord willing, sapagkat yun ang sabi ng Holy Spirit. Mahaba pa pala, mahaba pa yung sa tungkol sa pagmamahalan sa isa't isa. No? So hanggang sa muli, so last chance na ninyo yan, dapat ay mayroon na kayong mga comments o mga reflection doon sa YouTube. Dahil titingnan ko yung ating YouTube natin at tingnan natin, lagyan ko ng mga hearts yan at bilangin na ninyo ang inyong mga hearts bukas sa pagising nyo, the Lord willing. Kung may mga hearts kayo dyan sa YouTube, dito sa ating live ay wala ng mga hearts kasi hindi ko kayang tingnan yun, ang bilis ng pagtaas, no? Doon pag nire-replay ko. So, i-replay mo yan siya at itali mo lang siya kung sino yung mga nag-share ng mga reflections nila siya. 1 point, 1 point, 1 point. Yan. Kung sino ang mga may perfect attendance siya, yung early birds, tapos yung early birds at yung hanggang sa matapos, ang ating Bible study ay nandoon pa rin sila. So, 1 point, 1 point. So, ihiwalay mo siya yung early birds, no? May extra points yung early birds, tsaka yung mga nagjo-join sa atin kahit na late sila, pero nakapag-join pa rin sila. Mayroon pa rin silang credit niyan siya, no? Hanggang sa muli. So, ayan. Nandoon na ang class record ni Sharon. So, mayroon tayong Team Jesus Call of Faith. So, ito ay ating daily attendance natin to eh. Yung present natin. Present tayo sa bawat araw na tayo ay nagla-live at nagsishare sa Word of God. So, ayan. So, ang early birds, isang puntos yan. Ang pag-present nyo dito, early bird sila siya. Kung present sila, ano mo lang, early bird. Tapos, until the end, nandito sila. Pero yung ilagay mo lang dyan sa ano mo, yung mga latecomers. Oh, sa araw na ito, ganun siya. Para makita na natin at matingnan natin kung magkano ang provision ng ating Panginoong Jesucristo doon sa inyong Diba, malalaman naman natin yan siya, dyan siya sa ating live kung sino ang mga sharer siya, no? So, lagay mo dyan yan siya, sharer. Dito sa ating live, sharer. So, 1 point yan, 1 point ang sharer, 1 point yung mga nandito ngayon, live, 1 point yung nagsishare ng reflection, 1 point doon sa ating YouTube. Ayan. Kasi yung ating YouTube natin na, na album nyo dyan sa Facebook, at ang inyong mga Bible studies, no, yung pagpo-post nyo dyan ng Bible study ninyo na album, hindi yan kasama sa love gift. Ang love gift ninyo, itong pag-present niyo dito, pag-share nyo sa ating live, yung pag-share nyo ng reflection ninyo, doon sa YouTube. Yung mga albums natin, iipunin natin yan, dahil kagaya ng ginawa natin noong nakaraang taon, 2024, no, the Lord willing, sa 2025 naman ng December, ay magra-raffle na naman tayo sa sino yung mga complete na mga album na yan. No? Hallelujah. So, God willing. So, thank you, Jesus. At tayo nakaraos sa buwan ng January.
At tayo ngayon ay nasa February, the Lord willing. So, pag-aaralan, alamin na natin yung mga yun siya at nang sa ganun ay mabudget natin ang mga pagpapala na ibibigay ng ating Panginoong Kristo para sa mga tapat at para sa mga matiyagang kagaya ninyo. God bless sa ating lahat. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Sino-sino sa inyo dito ang walang absent mula January 1 hanggang January 31. Sino-sino? Mayroon tayong bonus love gift niyan. Ang walang absent. Yung mga early bird Sharon hanggang mula January 1 hanggang January 31. Mayroon yang bonus love gift. Yay! Ang mga complete attendance. Hallelujah. God bless everyone. And Jesus loves us. Bye-bye.